National Observance Week. Ngayon po ay ginugupitan natin ang National Press Week, National Awareness Week for the Prevention of Child Sexual Abuse and Exploitation. At mula February 14 hanggang February 20, ginugupitan naman natin po ang National Intellectual Disability Week. At alam niyo naman po, sa Biyernes, Valentine's Day, pero kinabukasan, para naman sa mga singles. So, February 15, Single Awareness Day. Yun po ang mga ating ginugupitan. So, binabati po namin kayo ng maligayang araw ng mga puso. So, inaanyayahan po namin ang aming hospital administrator, Dr. Alicia P. Santos, para po sa isang mensahe po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magigiting na makakawani ng Pasig City ang ating konseho na pinapangunahan ni Vice Mayor Dudut Jaworski, ang ating mga pinuno ng departamento, iba't ibang departamento ng ating pamahalaan, ang ating matinoo na Mayor Vico Soto. Magandang umaga po. Nandito po kami dahil inananyahan po kami dahil we just celebrated our 30th year anniversary. Ang unang tanong ko po ay magsusuot po ba tayo ng Pilipiniana? Sabi po nila hindi. Kaya kami po ay naka-t-shirt ngayon. Okay. Gusto ko po lamang i-share kung paano nagsimula ang Pasig City General Hospital. Ang hospital ay naitayo po noon noong 1995 at nagsimula naming magbigay ng healthcare services sa OPD at saka sa emergency room. So, about a year after naging na-approve ang aming hospital by the DOH bilang isang 100-bed capacity. So unti-unti po, through the years, lumago ang ating hospital. Nagkaroon na po tayo ng CT scan, MRI, tapos gumanda na rin po ang ating operating room. Dati, isa lang po ang operating room natin. Isa-isa lang po ang salang. Doon po ako nagsimulang magtrabaho sa operating room being an anesthesiologist, simula't-simula pa. So, 3 beses po na-renovate ang operating room, kaya ngayon naging 6 rooms, operating rooms inside the operating theater. At nadagdagan na rin po tayo ng mga magagandang equipments. Sabi po nila world class kasi sabi ng mga doctors natin na nagtatrabaho rin sa mga magagandang hospital kagaya ng Medical City, St. Luke's, ang ating mga gamit sa loob ng operating room ay mas maganda pa. Okay. So, tayo ay nakakagawa na ng mga laparoscopic procedures. And now, dumating na po ang panahon, naging 200-bed capacity. At dahil ito po ay dahil sa malakas, strong leadership ng ating medical director na si Dr. Paulo Roman A. Castro. Siya po ang pinakamatagal na alam kong medical director sa lahat po ng buong Pilipinas. Kami po sa Pasig City General Hospital ay isang organization na nag-aalay ng mga health services. Buong buo po ang ating organization dahil po sa pamumuno ng aming medical director. And ngayon, matatapos na po ang ating malasakit. Kagabi, nag-update lang po ako kay Ma'am Chaco. Sabi niya, kinakapit na po ang signages. Okay. And then, ang ating cardiac cath lab, medyo konti pa po. Pero sabi nila, matatapos by March. So,
Ito po, malayo na po ang narating ng PCGH, pero sabi nga nila, malayo pa ang ating patutunguhan dahil sa universal healthcare. So, kami po ay sama-sama na maglilingkod sa bayan, sa mga Pasigueño at bago patapusin, nagpapasalamat po ako sa leadership ng ating mayor sa full support na binibigay sa ating institution. Marami na po ang naidagdag sa aming hospital kasi lahat po ng aming mga programs, projects, and activities ay naisasagawa. Ngayon nakikita ko po dumating ang aming medical director. So, sir, pwede kayong magsalita. Ito lang po, maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat po sa mga department na nangasiwa sa maikling programang ito mula sa Cultural Affairs and Tourism Office, Pasig City Symphonic Band, at Pasig City General Hospital. Ako naman po si Jenaline Lim mula sa Pasig City General Hospital. Ako naman po si Dr. Narcisa Fernandez mula sa Pasig City General Hospital. Kami ang mga naging Guro ng palatutunan ngayong umaga. Magandang araw po. Pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin Mayor Vico Soto. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Monday. At advance po sa ating Pasig Urban Settlements Office dahil araw niyo po sa February 14. Nais ko rin pong i-award ang Best in Singing ngayong umaga na si Councilor Paul Santiago. Narinig po namin kanina, ang ganda ng kanyang boses habang umaawit tayo ng marcha ng Pasig. Sa ating PCGH staff, maraming salamat po. Lalo na po sa aking doktor. Dr. Fernandez, sumasakit na naman yung balikan ko. Hindi ko na naman maitaas. Pero anyway, maraming salamat po sa inyo. Hindi lang sa flag raising natin, kundi sa Dr. Castro, sa maganda ninyong serbisyo. Hindi madali magpatakbo ng ospital, lalo na sa public. Alam nyo, alam na naman nila ito kasi pati nung anniversary, naikwento ko na naman ito. Pero para sa itong mga kasama ko, hindi na para sa inyo. Pag nagkukwentuhan kami ng mga ibang mayor, pati ng mga ibang governor, ng mga bukal sa ibang lawigan, konsehal sa ibang lungsod, kung nagkukwentuhan po kami, halos lahat, siguro 99% sa amin nag-agree. Ang pinakamahirap para sa isang LGU na patakbuhin ay isang hospital. Yan po talaga yung pinakamahirap. Pero, kahit ganun po ang, nakikita natin ang PCGH, pati naman yung PCCH, pero anniversary ng PCGH, kaya PCGH muna. Makikita po natin, pag may kipag-ugnayan tayo sa Department of Health, national na pamahalaan, ang lagi pong sinasabi, ang laging nakikita, ay maganda ang serbisyo ng PCGH. Katunayan, nung nag-grading po tayo, walang exact technical terms, pero nung binigyan tayo ng grado ng Department of Health, hindi naman mapipeke yun talagang kung ano yung base sa inspection nila, yun po. Alam niyo po ba ang PCGH ay nag-score ng 99% mula sa Department of Health. Kaya talagang nakaka-proud. Imposible maging perfecto ang isang ospital. At minsan, from time to time, medyo madalas nga, sabihin natin ang totoo, nakakatanggap tayo ng mga reklamo o pagkulang sa ating ospital. Kahit naman sa private, nagkakaproblema kahit sa anong pinakakilalang ospital sa buong mundo. Dito na lang sa Pilipinas, kahit pumunta kayo sa mga kilalang private hospital natin, napupuno talaga ang emergency room, nagkakaproblema. Aminin natin, minsan nagkakamali din talagang medical professionals. Mga tao rin po yan. Pag naka-duty ng ilang oras, minsan magsusungit din talaga. Hindi natin sinasabi okay lang yun at kino-correct naman natin.
kinakausap natin pag may nakikita tayong empleyado na nagkakamali o hindi maganda ang siya pagharap sa tao, pero kita natin yung overall maganda. Hindi lang siguro mag-agree ay yung mga trolls na pero okay lang yun. Hayaan nyo sila, basta importante, alam natin maganda ang ginagawa ng mga staff natin. Makikita natin na hindi naman para ikumpara sa iba, pero maganda po talaga. At dahil po dyan, ay nakakagana rin na lalo pang bigyan ng suporta ang mga staff natin at ang mga tao natin sa ospital. Kaya yung narinig nyo po, yung mga kakatapos lang o yung mga nagawa, yung supply building, nandiyan po yung hemodialysis, etc. Hindi na para banggitin yun na isa. Siguro alam na naman po natin yun. Pero yung mga upcoming, kumbaga hindi lang tayo basta, okay na yan. Kundi gusto natin patuloy na i-improve ang mga serbisyo ng ating pamahalaan. Yan naman yung dahilan kung bakit kino-convert sa kasalukuyan at may major renovation ang Pasig City Children's Hospital na ngayon po ay kinikilala na bilang Pasig City Hope Medical Center. Kinonvert natin bilang General Hospital, may major renovation para lalo pang mapalawak ang serbisyo, lalo na para sa mga adult patient. Pag napupuno kasi ang PCGH, nahihirapan tayo. Kaya ito, i-expand natin yung mga serbisyo sa adult patients sa PCCH. Kaya tayo nagtayo ng isa sa pinakamalaking dialysis center sa buong Pilipinas, ang Mega Dialysis Center natin. At sa PCGH naman, hindi tayo kontento na sinasabi ng iba na maganda na siya o kinukumpara sa ibang public hospital na hindi. Nakita natin, may room for improvement pa tayo. Kaya yung nabanggit po kanina, una, nagtatayo po tayo ngayon ng Malasakit Center na magiging malaking tulong po sa mga kapwa natin Pasigueño. Of course, national program ang Malasakit Center, pero ang counterpart natin, bukod sa koordinasyon, ay yung physical, yung infrastructure component sa LGU po yan. So, siguro this month, baka pwede na tayong mag-operate doon sa Malasakit Center natin. Yung isa pang nabanggit kanina ni Doc Alice ay yung Doc Alice, thank you po. Yung isa nabanggit ni Doc Alice, yung cardiac catheterization lab, cardiac cath lab na lang para hindi nakakabulol, na magiging malaking tulong din po sa mga kapwa natin Pasigueño. Banggitin ko lang din si Councilor Eric, kasi siya yung isa sa talagang tumututok din na magawa po lahat ng natin. Chairman ng health po natin, Councilor Eric, maraming salamat sa tulong. Malaking tulong po yung cardiac cath lab na yan. Bukod po ron, yung drainage and road network system natin sa PCH this year din po yan. Yung waiting area na minsan nagiging problema po natin this year din po dyan. At marami pa pong iba. Basta sinabi ng mga staff natin, sila naman yung mga eksperto, mas alam po nila kaysa sa amin mga politiko. Kami kasi mga politiko minsan, di ba, nagmamarunong kami, pero ang totoong magaling, ang totoong may alam kung ano ang kailangan natin, ay yung mga medical experts natin. Sila, kayo, ang may alam. Kaya dapat, hanggang may request kayo, o may sinasabi kayo, at kaya naman natin gawin bilang isang lokal na pamahalaan, bilang isang lungsod, ang trabaho natin ay gawa ng paraan para magawa kung ano yung mga pangailangan ninyo. Kaya muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Happy anniversary, happy Puso Day, Karik. Muli po sa ating lahat, magandang umaga. Adjourn na po tayo.